Pinawalang sala si dating Senadora Leila de Lima sa natitirang drug case niya. Bukod dyan, ibinasura rin ang kasong disobedience to summons ni de Lima. May report si Mariz Umali. Mahigit 6 na taong ikinulong si dating Senadora Leila de Lima bago pinayagang magpiyansa para sa pangatlo at natitirang drug case niya noong nakaraang taon. Ngayon, acquitted o pinawalang sala na si de Lima sa natitirang drug case. With the grant of our demurrer to evidence, which is tantamount to acquittal, that means I am now completely free and vindicated. It's very liberating. Ang pangatlong drug case ay may kinalaman sa umunoy pakikipagsabwatan at paggamit sa mga inmates sa kalakalan ng droga sa Bilibid upang makalikom daw ng pondo para sa kanyang pagtakbo bilang senador noong 2016. Sa desisyon ni Presiding Judge Henergito ng Muntinlupa Regional Trial Court Branch 206, nabigo ang prosekusyon na mapatunayang guilty beyond reasonable doubt si de Lima, pati ang 4 niyang kapwa-akusado. Reaksyon ng prosekusyon? We are not discounting the possibility of exhausting all proper legal remedies. Pebrero 2017 na arestuhin si Nooy Senador de Lima para sa kasong pakikipagsabwatan umano sa mga drug dealers sa loob ng Bilibid nung siya'y Justice Secretary pa. Una na rin siyang na-acquit sa 2 iba pang drug case laban sa kanya matapos ang mahigit 7 taon. Sinabi ngayon ni Presiding Judge Gito na maaari na raw niyang ma-enjoy ang ikangay unmitigated freedom. Kinasuhan at ikinulong si de Lima noong panahon ng Administrasyong Duterte. Kay Ginoong Duterte, kayo ngayon ang mananagot sa mga kasalanan niyo sa taong bayan. Isa lang po akong biktima. Libo-libo mga Pilipino ang pinaslang nila nung nakaraang madugo at peking war on drugs. Handang-handa po ako na tumulong talaga sa ICC para makamtan ang hustisya ng mga naging biktima. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng dating Pangulo. Bukod sa huling drug case, ibinasura rin ng Quezon City Regional Trial Court Branch 76 ang kaso ni de Lima na disobedience to summons. Kaugnay ito ng reklamong inihain ng liderato ng Kamara noong 2016 dahil sa umano'y pagpayo nito sa dating bodyguard na si Ronnie Dayan na huwag dumalo sa investigasyon ng Kamara. Pinag-aaralan ngayon ng kampo ni de Lima ang mga kasong ihahain nila, pati ang mga susunod nilang hakbang. Mariz Umali nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, alamin ang State of the Nation. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa ating mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.